guys! Welcome back to my channel. This is me, Ram of Ram De Leon Vlogs. And ito na yung part 2 ng video natin dito sa La Union. So yung first part is ito yung travel natin from Pasig. Punta tayo ng QC. Tapos dinaanan natin yung mga toll gates. And ngayon, ito, nasa La Union na tayo. So nakapagpalit na kami ng damit ni Carlo. Hello! Ayan. So, ngayon, time check, it's, ano oras na? 2:55. So, ang una namin gagawin is kakain muna kami. Tapos, explore namin tong area namin kung saan kami naka-Airbnb. So, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, no, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para maging updated ka pa rin sa magiging happenings natin and mga ganaps natin here in LU and outside LU. Okay? So, samahan niyo kami. Let's go! So guys, dito kami nakastay. Tapat siya ng silong, pati nung mismo 7-Eleven. Ayan, sobrang nasa gitna kami ng mga ganap. So, ayan, along the way lang siya. Along the road. Ayan, punta tayo dito sa 7-Eleven. Then, punta kami sa silong. Tapos gagala pa kami papunta doon. So guys, ang in-order namin ay sa akin ay kare-kare, bagnet, tapos kay Carlo ay tapsilog. Okay. Yeah, let's eat! And guys, so nakakain na kami sa silong. Anong verdict mo? Sakto lang. Hindi, masarap naman yung kare-kare, masarap. So, ay papunta tayo ngayon sa, ay may mga mangga. Papunta tayo ngayon sa may bandang El Union. So, galakad-lakad tayo dito sa kalsada ng La Union. Ayan, so actually first time ni Carlo dito sa La Union. So, ngayon pa lang niya makikita tong El Union na pinipilahan ng mga tao. Ayan, dito yan. Sa my skin. Gusto mo ba mag-coffee? Nagbarista ka kanini. Bukas na lang siguro. Pero mas maraming tao dito for sure. Bukas. Ito siya. Sabi nila kapag hindi ka daw nakapag El Union, hindi ka nakapunta ng La Union. Sabi nila yun. Okay, so since nakapag brunch na tayo, try natin pumila dito sa El Union. Hello. Hello. Init. So, medyo mahaba yung pila, pero mabilis naman. Mabilis naman yung survey. Pakita ko sa inyo kung gano'n dami yung tao. So doon yung pila. Ay! So, ito na yung paligid na. Wala masyadong tao ngayon. Baka bukas lagi maraming tao dito. Working day eh. Oo, kasi nga may pasok pa. Mga hindi pa nakapag-review ang iba.
ayun, so tapos na kaming mag-swimming sa dagat. And ngayon, lalakad-lakad lang kami dito sa beach. Ayan. Time check, ano oras na? 6:01. 6:01, ayan. Nag-check kami dun sa, tawag dito sa Flotsam and Jetsam. Medyo maaga pa and konti pa yung tao. So, try namin mamayang pumunta if hindi tayo antokin mamaya. So, enjoy lang kami dito sa Sims. Dito sa LU. Sunset. Eto, pakita ko yung sunset. Oo. Ayan. Ayun, maganda dito kasi hindi ganun kadaming tao ngayon kahit Friday. Bukas, not sure if maraming tao, pero maglalakad-lakad ulit tayo dito bukas. Hi guys! So nakabalik na kami dito sa Airbnb namin. So time check, anong oras na? 6:49. So magbabalnaw lang kami kasi medyo madikit sa balat yung dagat and inaantok na kasi si Carlos. So magpapahinga lang muna kami ng konti tapos magdi-dinner na rin kami sa Kabsat. 800 meters daw yung layo niya from dito sa place namin papunta ng Kabsat. Lagpas lang daw ng Flotsam. So hindi namin alam kung maglalakad kami or magka-tricycle. Pero samahan niyo pa rin kami. Okay? So lang kami. Magpe-prepare lang kami then dinner na tayo. Let's go. Okay, so hi guys. So ayan, nakapag-freshen up na tayo. So magdi-dinner tayo now dito sa LU. Actually, inaantok na rin tong isa. Pero, laban lang dito. So, eto, naglalakad na naman kami dito sa kahabaan ng LU. Punta tayo ng Kabsat. Marami tayong nakakasabay dito ngayon sa kalsada. Pati mukha namang safe dito. Kaya, confident kami na makakarating kami ng safe dun sa Kabsat. Hindi na kami mag-tricycle. So, ito na nga ang update. Nakalagpas na kami sa Flotsam and Jetsam. Napakalayo naman pala nitong Kabsat. Hindi pa namin alam kung saan. Pero, naglalakad lang kami dito sa LU. Tulog na ako. Ito, pakita ko sa inyo kung ano yung nasa harap namin. Ayan. So, actually, marami pang kainan talaga dito sa LU. Hindi lang dun sa may bandang malapit sa may El Union. Pag naglakad-lakad talaga kayo, ang daming restos, ang daming paluto. So, halos buhay na buhay talaga yung tao dito. Especially kapag weekend and Friday night. Ito na yung Kabsat. Shucks, ang daming tao kahit dinner. Makakakain kaya tayo tonight. Ito yung crowd niya as of now. Guys, may pila pang 7, 10 ata kami. Tuloy, tigil. Tuloy. Daming tao. So, since dito naman na kami, edi tuloy na natin yung reservation dito sa Kabsat.
Ayan, sorry guys kung madilim na dito kasi halos lahat ng mga tindahan sarado na. So yun, nakakain na kami sa Kabsat. Anong judge mo sa kinain natin? Masarap yung gambas. Sobrang gambas. Hindi ako kumakain ng gambas. Siya lang yung nakaubos ng gambas. At may take out pa siya. So kakain pa yan mamaya dun sa amin. No! So, ayan. So pabalik na kami ulit dun sa Airbnb. Mahaba-habang lakaran na naman to. Pero at least, nabusog naman kami dun sa food. Ang dami. Yung mga servings, parang good for 2 to 3 na siya. Dalawa lang naman kami kumain. So for tonight guys, may pupuntahan pa kami pagkabalik ng Airbnb. Pero hindi na namin i-document yun kasi hindi na siya safe dito sa YouTube. So, yun muna yung day 1 natin dito sa LU. So, para doon sa part 2 and part 3, abangan nyo lang. Hi guys, good morning. It's day 2 of our stay here in LU. Again, this is Ram of Ram De Leon Vlogs. So, tuloy-tuloy na natin tong video natin kasi inisip namin kanina, kagabi pala, no, na ihiwa-hiwalay yung day 1, day 2, and day 3. So, since para isang compilation na lang siya ng videos, no, isang mahabang video or vlog na lang itong gagawin natin. So, for today, no, day 2, time check, it's 8:53. Kakain muna tayo ng breakfast siguro sa tagpuan na lang or kung saan man malapit dito, tapos magko-coffee run tayo, tapos maglalakad-lakad na lang tayo maglalakad tayo dito sa beach, tapos maghahanap tayo ng mga activities natin, tapos babalik tayo dito mamaya kasi medyo mainit, actually mainit dito sa La Union ngayon. So dito muna tayo sa place natin, tapos bahala na, basta samahan nyo kami dito sa travel natin for day 2. And for those guys na hindi pa nakapag-subscribe ulit, no, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para maging updated ka sa mga gagawin pa natin dito sa Ram De Leon Vlogs, okay? So, nag-aantay na si Carlo doon sa baba kasi lilinisan niya si Muzan. Kasi sabi ko kanina, may mga ipot ng ibon. So, linisin lang natin ng quick, then kain na tayo, okay? Let's go! Ayan, so batiin lang natin si Muzan ng good morning. Hi, Muzan! Nandito lang siya sa baba ng Airbnb namin. Hello! Good morning! So, ayan. Dito tayo sa ground floor and nililinisan ni Carlos si Muzan. No? Ano yung mga daming pupo. Ew! Yan! Ayun. So, gagawin na lang namin now is tatakpan na lang namin si Muzan nung car cover habang nandito pa kami sa La Union kasi talaga may mga ibon na hindi maiwasang mag-poop. Tapos, wawa naman si Muzan. Yan. Ito siya. Ayan, may cover na si Muzan. Diba? Ang bilis lang na ma-cover. Ayan. Para iwas ipot ng ibon at dahon. So guys, ano lang namin ito nabili sa Shopee. Nakalimutan ko na kung magkano pero search na lang. Ano na siya? Parang kasya siya sa mga SUV and mini SUV. Actually, maluwag pa nga ito. Hindi siya for Sonet talaga. So, search lang kayo sa Shopee. So, yan. Nakalabas na tayo dito. Tawid lang tayo papunta ng tagpuan. Parang may mga tao nakatambay at kakain din. Sana may place tayo. Dito lang siya sa gilid ng silong. Ayan. Check natin if meron space for us. I think meron naman. Ito sa gilid. May isa pa na table. Let's go. Dito na tayo sa tabi. Ayan. So guys, ang in-order namin ay Elius Bagnet. Tapos nagpa-add na lang kami ng kimchi dito. Tapos, ang in-order ko ay chicks adobo. May kasama talagang itlog yun. Meron talaga. Okay, so ayan. Kain tayo!
Okay, so tapos na kami sa tagpuan, nakapag-breakfast na kami. Kitang-kita nyo naman, sobrang init dito sa La Union, 9:40 pa lang. No, how's the verdict, tagpuan? Okay lang. Okay lang. Parang ano lang siya, ng panglamang tiyan before gumala sa ano. Hindi siya ganun kamahal. Yung sa akin, yung chicks adobo, okay lang din naman kasi may egg, para protein na din ngayong morning. Tapos yung bagnet, sabi naman niya medyo may alap naman, no. Tapos nag-complement naman yung kimchi na add-on. So, Kasi ang onsi ng kimchi. konti yung kimchi. For 30 pesos. Kasi nga, add-on lang siya. For 30 pesos. So, yun. Tapos na tayo makapag-breakfast. Ngayon, hanap tayo ng coffee shop. Papunta na kami ngayon dito sa yung coffee shop ni Maris Racal. Hindi ko makita yung name, pero SOC ko yung nakalagay. Ayan, ito sa may, malapit sa may Port San Juan. Ito, pakita ko. Ayan. Doon. So, tatawid lang tayo dito sa pedestrian. Tapos, bili na tayo ng coffee dito sa Stream of hindi ko makita. SOC. Ayan. Consciousness. Consciousness. Woo! Pakainit. Day 2. Hi guys! So yan, so time check, it's 2:02. So sobrang init kanina dun sa labas dito sa La Union, no? So hindi na kami nakapag-vlog and nakapag-videos kanina kasi dumiretso na kami agad dito sa Airbnb natin. So nag-rest lang kami and freshen up. So yun, ngayon pa lang kami magla-lunch. So ang plano namin is dun kami magla-lunch sa LU Inasal. Medyo malayo lang siya dito and mainit sa labas. So, good luck sa ski namin. Pero, samahan niyo pa rin kami dun sa mga gagawin natin after natin mag-lunch kasi maglalakad pa rin tayo sa beach and then kakain tayo ng mga desserts. So, let's go. So, guys, fake news pala yung medyo malayo. Parang wala pang 5 minutes. Parang mga 2 minutes nga lang ata yung distance natin dito sa LU Inasal. So, tumawid lang kami, din naglakad. So, ito na. Ayun, so update, hindi kami natuloy sa LU Inasal kasi ang sabi nung cashier doon, 1 hour daw yung waiting and kakasalang lang kasi ng mga chicken. Yung 1 hour waiting, paalang yun, ang gusto namin is pecho. So, sa iba na muna tayo kakain. Siguro tomorrow, try natin tomorrow or baka dyan na kami mag-dinner mamaya. Okay, so lumagpas kami sa El Union kasi ang daming tao tapos medyo mahal yung price. So dito kami kakain sa Dampa sa San Juan. Ayan, so ito yung mga menu sila. So hindi pala menu yan. Ito yung menu. Coffee pala yun. So menu. Tapos ito yung entrance. Let's go, let's go. Okay, so tapos na kami kumain doon sa Dampa. So yung gastos namin is less than 500 siya. 460 something lang. Dalawa na kami doon. So at least, sulit naman. Ikaw, kamusta yung lechon din? Ayun. Yun na yung answer. Pero yung sisig, gusto ko pang mag-extra rice sana. Pero marami pa tayong kakainan kasi dito sa La Union. So ngayon, papunta na kami. Pabalik tayo ng
El Union banda kasi Coco Mama kami and Mango Mama for dessert. Ay, the tavern pala to. Doon pa pala sa kabila kami pupunta. Diyos ko, parang nakailang balik na tayo dito sa area na to. Sobrang mabenta yung mga establishments dito. So, yung nasa kanan, ito yung pila ng Coco Mama. Tapos yung nasa kaliwa is ito yung pila ng El Union. Tapos yung mango, pati ube mama is nandun siya sa taas. So, saan mo gusto una? Coco o mama? Ay, Coco o mama? Coco o mango? Mango daw muna tayo. Okay, let's go! Hi guys, good evening. So day 2 pa rin tayo dito sa LU. And sa sobrang pagod namin kanina and sobrang init sa labas, nagpahinga and hindi na rin kami nakapag-vlog ng mga ginawa namin kanina. So tumambay lang kami kanina sa tapat ng beach, tapos bumili lang kami ng mangga, tapos inantay namin yung sunset. Tapos yung last na ginawa namin is nag-photo booth kami sa pangalan nito? Nakalimutan ko, basta photo booth siya dun sa may bandang El Union, sa may papasok. Nakalimutan ko, lalagay ko na lang din dito somewhere. Kasi ano siya, good for memories and souvenir na din siya kapag nagstay kayo dito sa LU. So ngayon, hanap kami ng dinner and itatry namin na mag-dinner sa LU Inasal. Itatry namin if makakapag-order ay makakapag-reserve kami ng seat. Pero kapag hindi, baka mag-merienda na lang kami dito or silong na lang ulit. So, samahan niyo kami. Let's go. Ayan. So, tawid tayo. Shucks, napakadaming tao sa silong LU. So, try namin dun sa LU Inasal. So, dito lang siya. Okay guys, second time. Again, fail tayo sa LU Inasal kasi ang sabi ni ate doon, 40 minutes yung waiting time, pero ang available na lang is wings, pati liempo. Eh, ang hinahanap namin is inasal na pecho, pati paa. So, failed na naman LU Inasal. So, tatry namin bukas ng umaga or before lunch kasi ang checkout namin sa Airbnb is 12 noon. So, sana third time namin sa LU Inasal makakain na kami. So this time, dito kami maghahanap sa may gilid ng silong. Merong herbs and spice. Ayan. Tapos, dito sa may right side na kasi, nandito daw yung merienda. Shucks, hindi namin alam kung saan yung merienda. Tatanong namin kung saan yun. Pero maraming nga mga iskinita pa dito sa LU na pwede kayong magstay. So, ayan, kumana na kami dito sa may Edwards Transient. Try natin. If kapag hindi sa merienda, baka din lang sa may bilanggit ko kaninang. Okay, so nadaanan na namin yung merienda and unfortunately, sarado siya. Bakit sarado ang merienda? Kasi dinner na. So, hindi na available. And sarado na yung merienda na restaurant. So, try na lang din namin ulit siguro bukas. Bahala na kung anong mauna, kung yung LU Inasal or yung merienda. Pero doon kami muna kakain sa Herbs and Spice. Eto, pabalik tayo dito sa Eskinita kung saan tayo dumaan kanina. Ito palabas, papunta na ito ng National Road. Nasa left side lang yung Herbs and Spice. Alam ko marami namang food doon. Pero pag hindi talaga kami pinala dito sa Herbs and Spice, try namin magsilong or hahanap na naman tayo ulit ng bagong kakainan.
So, dito tayo. Let's try! Hi guys, so tapos na kami kumain sa Herbs and Spice. So samahan niyo naman kami maghanap ng coffee. Coffee ng 10 p.m. Ano, so 9:25. So wala lang, pampaano lang. Nakasanayan lang na mag-coffee after kumain. So naglalakad-lakad lang din kami dito. And eto, may nakita kami dito coffee shop, yung Monaco Coffee. Ito-try namin pero baka maghanap pa kami ng iba. So, comment down below if recommended nyo itong Monaco Coffee. Grabe, na-intriga na kami dito agad sa Monaco Coffee. Kasi based dun sa mga nakikita namin sa Instagram and Facebook, ang cute daw nung pagkakagawa and nung idea. So, ang gagawin dyan is kukuha lang kayo dito kung ano gusto nyong coffee nila. Tapos, pagkakuha nyo, ibibigay nyo na agad dun sa butas, pati yung payment. Then, madali na yun agad. Ayun lang. Hi guys, good morning. So, it's our third day na dito sa LU. Medyo tinahali na tayo ng gising. Kasi time check, it's 9 a.m. na. Mga 9:27 to be exact. So, ang checkout natin dito sa Airbnb is 12 noon. So, kakain muna tayo somewhere dito. Itatry ulit natin yung inasal, yung LU inasal. Pero pag hindi, sa merienda na lang tayo. Or if not, sa silong or kahit saan. Tapos mag-coffee before umalis. So, samahan nyo kami. Let's go! So, eto na. On third time din, itatry ulit natin sa LU Inasal if makakakain tayo. Not sure if bukas na ng ganitong oras yung LU Inasal. Pero pag hindi, mukhang hindi talaga para sa atin yung LU Inasal. Siguro next time tayo makakakain. Pero sana open na siya ng ganitong oras. Ayan, so nandito tayo sa LU Inasal and unfortunately, hindi pa sila bukas ng ganitong oras. So, siguro sa pagbalik na lang natin dito sa LU tayo makakakain dito. Sayang, na-miss natin yung chance na kumain. Bye-bye! So, we tried, pero wala. Hindi tayo pinakain sa LU Inasal. So, maghahanap na lang kami ni Carlo dito ng food sa may gilid ulit ng Silong Merienda. So ngayon, we're on our way sa Merienda. Sana bukas, pero pag hindi, nako, mukha ang last option namin is Silong ulit. Kasi kailangan namin makakain ng quick before makaalis, so before mag-check out. Open na sila for waiting na. Si Carlo na yung pag-usap dito kay ate. Ano sabi? 10 a.m. 10 a.m. Ano oras na ba? 9:30. 9:32. Okay. Okay, so doon na kami mag-breakfast sa merienda. Ha? Breakfast tapos merienda? So, tapos na kami kumain doon. So, anong verdict? Okay naman yung longganisa. For breakfast, okay naman. And, Big serving. Ha? Big serving. Big serving siya. Actually, nainggit kami dun sa mga bumili ng bagnet kasi ang laki ng bagnet nila. So, ang order ko is beef tapa. Tapos sa kanya ay longganisa. So, yung price siguro, kasi bumili pa kami ng mango and calamansi iced tea. Ang price
is mga around 600 ata, 600, 650 lahat-lahat na. Tapos, kapag pupunta pala kayo ng merienda guys, punta kayo dun before 10 a.m. kasi medyo marami lang mga tao na pumupunta after. And nung pagdating namin, medyo may crowd na, no? Pero at least mabilis naman yung serving ng food. Basta punta kayo before 10 a.m. sa merienda para hindi kayo masyado makakapag-antay ng matagal. Ayun, so dito na tayo. Ito yung sinasabi namin kanina na coffee shop, tapos may mga souvenir shop din. Eto, ano paano ito? Sundown. Ayan, so dito na tayo magko-coffee kasi ang layo pa dun sa hole in the wall. Medyo mainit din, ito yung paligid niya. Ayan, medyo mahilit. Malayo pa din, mainit. So, dito na lang tayo sa Sundown. Let's go. Hi guys! So time check, it's 12:06 p.m. Lumangoy lang tayo kanina sa dagat before umalis. Si Carlo hindi naligo kasi baka matagal matuyo yung damit. Yan. So pagbalik natin dun sa Airbnb natin, maglilinis and magpe-prepare na rin tayo ng mga gamit kasi last day na natin. So actually halos lahat ng nasa bucket list natin ang puntahan natin, no? And sa next visit natin dito sa LU, mag-visit tayo ng mga other restaurants and other IG-worthy na lugar. Hinihingal ako. Kakaahon ko lang kasi sa tubig. So, samahan niyo kami magligpit and then visitahin na rin natin si Mozan. Lapit na rin naman kami dito sa Airbnb. Alright. So yun, nakaalis na tayo dun sa Airbnb natin. Sa time check, it's 1:10. So salamat and thank you kay Ate Emma na nag-alaga sa atin. Hala, nag-alaga din. Siya yung caretaker dun sa Airbnb. So if ever napupunta kayo dito sa LU, hanapin nyo lang yung Seashore Hometel. Parang Seashore Hometel yung name. Lalagay ko na lang dito somewhere sa channel natin. And makakarating tayo ng Pasig mga around 6:10. So 5 hours in travel. Kaya mag-drive dire-diretso. Baka mag-stop over lang kami somewhere para mag-CR or baka mag-quick coffee break. Baka kasi antokin tong isa. So yun, guys, yun lang naman yung trip natin dito sa LU. Praying na tawag dito, safe tayo makadating ng Pasig kasi medyo mahaba-haba talaga yung travel. So for more travel and ganaps pa natin, kasama tong si Carlo, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para maging updated ka pa rin sa mga gala natin kasama si Carlo, si Mozan, and yung mga cats soon. So again, this is Ram of From the Leon Vlogs together with Carlo na driving. Bye-bye!